Alam mo, may chika ako sa inyo. Sabi kasi nung isang kapitbahay ko, bakit daw ako tanim ng kamatis? Sobrang init ng araw ng panahon, mamamatay lang din daw naman ito sa sobrang init. Yun ang sabi niya. Pero alam mo, true enough, may mga nanunuyot na nga rin dito, oh. May mga nagkakasakit na rin, dala na rin na matinding init at tuyot na kondisyon na umaakit sa mga maliliit na peste para manginain sa mga halaman. Kagaya na lang po nito, oh. Alam mo, 2 beses na nga rin akong magdilig, isa sa umaga, isa sa hapon, dahil pinipilit kong habulin na mga tili silang hydrated. At gagaya na rin itong aking mga sili, mabilis matuyo ang lupa dahil exposed din sila dito sa initan, oh. Pero ang gagawin ko dito, tatanggalin ko na lang itong mga kamatis na napeste. Pero papalitan ko pa rin sila ng panibagong tanim. Pakita ko lang ha, kasi ganito yung kinalalagyan nila dito. Ayan po, ang iba ay bahagyang nasisilungan ng mga dahon ng mga puno. So medyo filtered yung sunlight sa kanang bahagi. At dito naman sa bandang kaliwa ay medyo exposed at hindi ng sikat ng araw. Kaya sila yung mabilis matuyot. Hanggang dito sa may bandang sili, at gaya nga nang nabanggit ko na rin yung mga kamatis na nasunog sa initan at binahayan ng peste, ay napalitan ko na rin po ng panibagong tanim. Pero ayan, tignan nyo po, nagsisimula na naman silang masunog. At dito sa may bandang likuran, may mga bakante pa akong paso, mga kinamatayan na rin ng mga kamatis. Tataniman ko na rin sila ng mga bagong tanim. So, heto na. Kaya naman, nag-order na ako ng mga additional na seedlings. Ayan po, 6 na puno yan. Medyo nag-i-start na nga rin mamulaklak, oh. Nakakainip kasi yung magtatanim ka pa, magpapatubo ka mula sa mga seeds. Gamit na gamit natin ang mga kamatis sa majority ng ating pagluluto. Kaya seedlings na lang para mabilisan ang pagbubunga. Sinamahan ko na nga rin pala ng mga talong. Binabala ko naman ipwesto yung mga talong sa aking rooftop garden. Tingnan nyo po ang sisiglan nila, oh. Ang tataba ng mga dahon. Ayan, pati mga puno niya ang tataba. Tingnan nyo po, oh, ang gaganda nila. Kasi flowering na nga yung mga nakuha kong seedlings, eh. So, hindi na tayo mag-aantay ng matagal-tagal, magkakabunga na rin sila. Siguro mga 3 hanggang 4 na buwan ay makakaani na tayo dito ng mga bunga ng kamatis. At heto naman po yung mga talong ko, na itanim ko na rin sila sa malalaking paso. Dito po sila sa aking rooftop garden. Alas 5 na po ito ng hapon at pababa na rin ng araw, kaya medyo malamig na ang panahon, ideal sa aking paglilipat tanim. Maganda rin na mahamugan sila sa magdamag para makarecover sa stress. Ang ginamit ko nga po palang potting mix para sa pananim kong talong ay pinaghalong organic loam soil 80% at pinatuyong dumi ng baka 20%. Kinaumagahan ay binisita ko yung mga bagong tanim na talong. So far ay okay naman sila, mukhang nakarecover na sa stress at masigla na rin dahil nakikisayaw na sa hangin ang mga dahon nila, o tignan nyo po. May isa pa akong chika. Napakarami kasi ng puno ng malunggay dito, eh. Kaya naisip ko, bakit kaya hindi ko gamitin yung mga dahon ng malunggay para mapakinabangan ng mga tanim kong kamatis? Alam naman natin na napakaraming nutrisyon, mga bitamina, mineral, ang taglay ng malunggay. Kaya nga ito tinawag na isa sa mga wonder veggies, eh. Kaya I'm sure maganda rin ito para sa ating mga halaman dahil mayroon siyang taglay na bioactive compounds na tutulong para maging malusog at matibay ang ating mga pananim. Napag-alaman ko rin pala na ang mga dahon ng malunggay ay nagtataglay ng amino acids. Ito ay mahalaga para sa stress tolerance at crucial sa paglaki at paglago ng mga halaman. Kaya ito na po ngayon ang solusyon sa aking problema. Ginawa ko siyang pantabon o mulching dito sa mga pananim kong kamatis para iwas pagkatuyot sa init ng panahon. O diba, 2-in-1 na, mulching na, organic fertilizer pa. Kahit na ilang beses ko siyang gamitin dahil organiko naman itong dahon ng malunggay ay wala pong masamang epekto sa ating mga halaman. O siya, hanggang dito na lamang po muna. Nawa ay nakapagbigay po ako ng kahit mumunting kaalaman sa aking pagbabahagi. Shoutout nga po pala sa mga sumusunod kay Kuya Reklamador,
Marimi Meneses Espejo, Andre May Santarin Resita, Sister Tere Tabang, Sis Flor Abina, Araceli Nunez, Josephine Valentino, Leng Trinidad at Koreanang Kulot. Siya nga po pala, maaari ninyo rin po akong sundan sa aking YouTube channel, ang The Late Bloomer PH. Hanggang sa muli, ito po ang The Late Bloomer. Happy planting!